Yo! Subscribers, Hilakbot Stories ngayong araw na ito. I don't know kung umiere po ito ngayong Sabado de Gloria. Kung hindi ako nagkakamali itong episode na ito na alam kong inaabangan po ng ilan sa ating mga solid HTV positive listeners. Sina Divine Grace, sina Terence, si Ashboy Bad Trip, si Ashal Analex, si Lynn Vivas at yung mga solid nating mga HTV positive na mga channel members, mga silencers at kung sino-sino pa po yung mga nakikinig sa atin ngayon. Thank you! Mga baguhan, welcome at ito talaga po yung format ng ating SHS segment. Mga kwento ni na Kay, Meg ng Iloilo at si Jan ng Bibida po ngayon at sana nga po ikaw din ay mapakinggan mo ang laman ng mga kwentong ito at kung ano yung pwede ninyong maikomento o sabi na lamang natin na maisuggest sa kanila. Kasi ito pong first story natin ay parang may halong pagtatanong eh. So ito na ang laman ng ating unang kwento. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV positive listeners. So magandang araw po sa lahat ng inyong mga tigapakinig. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Kay sapagkat personal email ko po ang ginamit ko sa pagsisend ng kwento sa inyo. Listener po ninyo ako, very silent mula Facebook, podcast at YouTube at nasa 2 taon mahigit na po akong nakikinig sa inyong mga creepy stories at ginagawa ko po kayong background sa aking office o kaya naman sa tuwing weekend habang naglilinis sa aming bahay. Kung tutuusin, ilang beses na din po ako nag-attempt na mag-send sa inyo ng aking personal na kwento pero tinatamad lang kasi ako noon. Pero ngayon, eto na at nagkaroon ako ng pagkakataon. Ito sa Red na kukwento ko sa inyo ay nangyari noong 2013 sa bahay ng magulang ng ex-live-in partner ko. Ito po kasing si ex ay may isang kapatid na lalaki na nakatira naman po sa Jensan at kami naman kasi ay sa Zamboanga nakatira. Lagi-lagi po talaga nilang napagkukwentuhan na mag-anak yung kapatid nilang ito na magandang lalaki nga daw at maganda ang pangangatawan. So ako naman nakikinig lamang at hindi ko pa po talaga nakikita kahit man lang sa litrato itong binabanggit nilang kapatid na to. Tapos ito na. Yung kwarto po kasi namin ay nasa pinakadulong bahagi ng bahay at itong kwartong ito ay nakaharap po sa kusina. Sa 3 kwartong iyon, kahit kailan hindi pa po nabakante. Sa 3 kwartong iyon, kahit kailan hindi pa po iyon nabakante. Lalo na yung nasa gitna dahil dun natutulog ang nanay ng ex-live-in partner ko. Pero sa panaginip si Red, meron po akong nakitang isang lalaki sa gitnang kwarto na yun. Sa panaginip ko po, lagi po siyang umiiyak, sumisigaw at parang namimilipit sa hindi maipaliwanag na sakit. Tapos mapuputol na lang yon Sir Red dahil bigla na rin akong gigising. Binaliwala ko na lamang din ito kasi mukhang nakalimutan ko na din na napanaginipan ko siya. Pero hindi nagtagal, naisipang magbakasyon lang sana ng kapatid ng ex ko sa Zamboanga. Hanggang sa talagang magkita-kita na kami. Bumawi sila ng bonding na mag-anak sa mga panahong hindi sila nagsama. So nakita at na-meet ko din po in person itong kapatid ng ex-partner ko. Pero pakiramdam ko ay parang nakita ko na yung kuya ng ex ko somewhere pero hindi ko lang maalala kung saan. Until ilang linggo ang lumipas, napansin namin na naninilaw yung balat ng kuya ng ex ko. At pagkadala namin sa kanya sa ospital, doon namin nalaman na pumutok na pala yung appendix niya at meron pa siyang stage 4 colon cancer. Biglang bagsak yung katawan ng kuya ng ex ko
at hindi na siya nakauwi pabalik ng Jensan at ang nangyari ay tumira na rin po siya doon sa bahay ng magulang nila at doon sila sa mismong gitnang kwarto pumwesto at doon talaga si Red ay biglang nag-flashback lahat sa akin. Doon ko na-realize na siya pala yung lalaki na nahihirapan na nagpakita sa panaginip ko. Para po talaga akong nabalisa nang ma-realize ko yun. Sa pagkatagal-tagal naming magkakasama doon, yun lang talaga yung time na naisip ko at naalala yung panaginip ko. Ilang buwan ang lumipas ay nanaginip na naman ako na meron namang itim na kabaong na binubuhat ng mga tao pero hindi ko po maaninag yung mga muka ng mga taong ito. Buhat-buhat nila ito sa gilid ng bahay at nakita kong papunta sila sa likod. Nakita ko din doon ang muka ng kuya ni ex ko. Pero ganun pa din si Red pagkagising ko. Bigla talaga akong walang maalala. May konti akong hint sa kung ano ang panaginip pero hindi ko po talaga siya totally ma-recall. Kaya hinayaan ko na lang din, subalit ilang araw ang nakalipas. Tuluyan na din pong namaalam ang kuya ng ex ko at doon ko lang din ulit naalala ang napanaginipan ko. Hindi ko po alam kung deja vu ba ang nangyari. Labis din ang pag-iyak ko kasi iniisip ko na kung sinabi ko sa kanila ang mga napanaginipan kong iyon at nagbigay ng babala sa tuwing naaalala ko, maaagapan po ba kaya? Yan ang isa sa mga katanungan ko ng mga panahong iyon na hanggang sa puntong ito si Red ay talagang napakalaking question mark na hindi ko alam kung matutuldukan pa nga ba. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat sa kwentong ibinahagi mo dito, Kay, at sa paggamit ng iyong personal email para lamang syempre makapag-email, makapag-share ka sa amin ng iyong kwentong ito. Sa inyo guys, palagay ba ninyo, ano sa tingin ninyo ito? Ito ba'y ang panaginip kasi naniniwala din ako na pwede itong maging isang avenue para sa isang premonition. Pwede rin po dito din siyempre magpapakita, magpaparamdam yung ilang mga kaanak ninyong yumao na at hindi lamang po yun. Ito kasi sinasabi niya may thin line daw kasi sa deja vu at sa premonition. Pero kung titingnan natin kasi talaga itong sinasabi nilang deja vu, kung ano talaga yung pinaka-meaning niya. Kasi ito yung parang sense na parang nakita mo na to dati, di ba? Itong nakikita mo ngayon, itong current na nakikita o kaya naman na i-experience mo ngayon ay parang nakita o naranasan mo na rin before. Ganon ang deja vu na kung saan ito po ay kakambalan kasi ng parang alam mo yun, yung consciousness na parang alam mo yun bigla kang mapapaisip kung saan ko nga ba siya nakita or parang nangyari na ito pero hindi ko malaman kung kailan yung exact na date. Kung saan nangyari yung exact location, kung sino yung nakita kong yan. Kaya tuloy, ang ending parang mako-caught off guard ka, di ba? Ang sabi din kasi dito ng ilang mga scientista, lalong-lalo na yung mga nag-aaral sa mga ganitong mga deja vu, mga sleep, dreams, mga ganyan, mga interpretation or kung ano pa man, para daw po itong equivalent kasi sa mga tinatawag nilang small brain glitch na kung saan meron daw po kasing two streams of information na nag-collide. Diba? Na kaya doon nga yung sinasabi nga nila na parang commonly ito nga din daw po yung na-experience talaga base po sa data na ibinigay sa atin ng mga researchers natin from Hilakbot Haunted History. Almost 97% daw po sa kabuuang bilang o populasyon ng mga tao sa buong mundo ang nakararanas po nito. Pero more than 2/3 ng mga tao sa buong mundo ang nakaka-experience nito regularly.
Okay, so alam naman natin kung babalikan lang din natin yung info patungkol po dito sa deja vu na kung saan na-derive yung pangalan base din po sa mga tala sinasabi nilang unang ginamit at unang na brought up yung concept ng deja vu sometime in 400 AD pa na kung saan ito nga kasi ay unang nirefer ng ancient philosopher na si Saint Augustine at sinabi niya itong deja vu ay nangangahulugang false memory. Okay, so ito masyadong ginalingan masyado yung research. Kung na lang meron na tayo ditong dito yung parang reporting ba? Parang alam mo yon may mga slides. Meron yung parang tawag dito yung audio-visual presentation na. Pero yun, totoo po itong sinasabi natin na ito. Pulutin nyo na lang yung mga pinaka-importante. Pero sa inyo guys, ano yung pinaka-latest o kaya sabihin na lamang natin yung most recent na deja vu experience mo? Pwede mo rin niyang isend, pwede mo rin niyang ibahagi sa amin. Siyempre sa sindakstories2008@gmail.com. Okay, so dun lamang po yan. Actually marami pa po itong types binigay sa atin talaga ng mga researchers natin sa Hilakbot Haunted History. Kaya invite ko na rin po kayo na panoorin yung ibang mga episodes natin o kaya lahat na doon sa Hilakbot Haunted History para nang sa ganun syempre ay wala ka pong mamiss na mga episode na mga pinipresent natin or kung pwede ka rin mag-suggest ng pwede po nating i-develop na topic po doon sa Hilakbot Haunted History, why not, di ba? And para syempre matapos din natin yung diskusyonan natin na ito, alam nyo naman kapag halimbawa science yung ating pagbabasehan patungkol dito sa mga feeling ng mga, alam mo yun yung deja vu, what is the major cause kung bakit ganito or causes sabihin na lamang natin. Ang unang ituturo kasi nila dyan ay yung fatigue or stress na halos araw-araw mong nararanasan. Tapos ito nga po daw yung alam mo yung makakaapekto sa both long and short-term memory mo. Pero giit po ng mga siyentista, yung mga eksperto dito, ang pagkakaroon ng deja vu or pag-e-experience mo niyan kahit sa panaginip, sabihin mo ng ganun, it's not a bad sign naman na kahit na anong serious pagdating sa mental health mo. So talagang nagaganap o meron talaga daw pong nangyayari niyan. Pero syempre kapag paranormal naman natin isasalig itong usapan natin, syempre yung iba dyan sabi nila premonition yan, talagang alam mo yon, talagang sa'yo nagpapakita kasi may gift ka. Kayo kung meron man kayo na parang information o kaya mas malalim pang kaalaman tungkol dito sa deja vu, please paki-comment na lamang po sa comment section natin para na sa ganun ay alam mo yun mabasa natin sometime sa next episode or kaya naman ay kapag meron tayo ulit na kwento na katulad po nito sa ibinahagi sa atin ni Kay. Basta alam ko magpo-purchase na si Kay ng kape ni Lola Trinidad. Nandyan po always open ng ating HTV merch sa Shopee. Kaya sabi ko sa inyo, i-check out muna yung mga flavors kasi mabilis po talaga maubos recently dahil nga marami po nag-check out from Samar, Misamis. Yung isa pa nga po sa Lawag at hindi ko pa matandaan yung isa kung saan yung recent purchase. Pero kung repeat order at yung ilan pa sa mga HTV positive listeners natin nakatikim na tapos talaga nag-restock, nag-i-stock sila, maraming salamat talaga dahil nauubos na papakyaw ninyo yung ating kape ni Lola Trinidad. May Facebook page po sila, pakihanap na lamang po kape ni Lola Trinidad o kaya yung ating Hilakbot TV Pinoy Horror Stories para na sa ganon ay makita nyo po yung direct link para po syempre sa ating HTV merch. Okay, so maraming salamat kung sakaling ikaw ay isa na sa mga nakatikim, isa ka na sa mga nakapagpa-print, isa ka na sa nakapagsuot ng ating mga items dyan. Syempre lalo na yung mga shirt o nakatikim, nakahigop na ng kape ni Lola Trinidad. Kilala nyo na po ang inyong mga sarili. Must try. Check out mo na bago may check out ng iba. Maraming salamat po. Second story naman po tayo. And by this time, ito naman ay mula kay Meg ng Iloilo. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So short story lamang daw ito at gusto lamang daw niyang ibahagi yung scary story na nangyari sa lugar namin nung ako ay bata pa lamang. Sa lugar po kasi namin Sir Red, dati po na merong isang matanda na napakasungit.
masama talaga yung ugali niya. Sa pagkakaalala ko nga po, almost 100 years old na daw po siya bago mamatay. Nung araw ng kamatayan niya, sobra pong nakakakilabot. Dahil talagang nagwawala siya at kung ano-ano po yung pinagsasasabi. Na kesyo may lalaki daw na nakaitim na nakatingin sa kanya at naroroon daw sa loob ng kubo nila. Sobra na pong natatakot ang mga kaanak niya na kasama niya sa kubo nila. Sobra po silang nasisindak sa inaasal ng matanda dahil talagang sigaw kong sigaw at halos mapatid na nga daw po yung litid nito at nakakarindi din daw po. Ang sabi ng ilan, baka sinusundo na daw po siya nung lalaking nakaitim na nakatambay lamang sa kubo nila. Hindi naman daw po kasi nakikita na mga kaanak nitong matandang ito yung itinuturo niya na itim o lalaki na nakaitim. Ang iba sa mga anak nila ay walang tigil din daw sa pagrorosaryo para lamang maitaboy ang kung anumang nakikita ng kanilang magulang na matanda. At halos tumagal pa nga daw po ng ilang oras na naghirap ito at ang pagwawala daw ng matanda ay talagang hindi mo mabibigyan ng pasensya. Hanggang sa bago na nga daw po siya na tuluyang malagutan ng hininga. Doon ay isinigaw pa nga daw po ng matanda ang kanyang pinakamalakas na ungol. Ang nakakatakot pa dito, Sir Red, namatay daw yung matandang iyon nang nakamulagat or nakadilat yung mga mata. Ang sabi, baka daw po dahil sa kasamaan ng ugali ng matandang iyon, baka mismong demonyo daw ang sumundo sa kanya. Doon ko nga po talaga na-realize, Sir Red, na sobra din palang nakakatakot na isipin kung ano ang mangyayari sa mga pinakahuling oras natin sa mundo. Yun bang hindi mo rin alam kung sino yung makikita mo na magwe-welcome sa iyo sa kabilang buhay. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko at sana ay mabasa po ninyo. Maraming salamat sa inyo, Sir Red. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat kay Meg sa pagbabahagi ng kwentong ito. Pero syempre bago natin tuluyang isipin yung mga huling sandali natin sa mundo, ayan kasi yung sinasabi natin talaga na hindi natin alam kung kailan. Alam natin kung kailan tayo pinanganak pero wala nakakaalam kung kailan tayo titigok, di ba? Kaya ang gawin na lamang natin, maniwala na lang tayo sa kasabihan nilang life is too short, wag na natin stressin ang ating mga sarili, gawin na lang natin lahat ang mga gusto natin, basta yung gusto natin na makikinabang ikaw, yung ibang tao, yung mga taong minamahal mo, mga ganon at enjoyin mo yung every single second ng buhay natin, di ba? Kasi sabi nga nila, totoo daw yun na kahit alam mo kahit yung pinakamakadiyos na kakilala natin, kahit sabihin daw nila na handa na silang mamatay, pero adun pa rin sila sa isipin na parang ayaw pa nilang mangyari mamaya. Oo, laging ganun laging sasabihin nila handa na ako mamatay pero wag naman mamaya. Diba? Parang ganun. Kasi hindi din daw kasi nila alam sa kung papaanong paraan sila mawawala sa mundo. Di ba ang importante na lang gawin na lang natin lahat yung mga pwedeng gawin natin para may maiwan na lang tayong magandang memory. Di ba kaya yan? Kaya katulad nito, kahit gaano man kasama, wag naman na natin masyadong i-judge siguro itong mga taong ito. No? Masama man ugali nila, sabi natin ganun, pupunta sila sa impyerno, something like that, mga ganyan. Huwag na lang, hayaan na lang natin sila. Di ba kasi sila din naman ang gagawa ng mga paniniwala, sila din sa bandang huli ang gagawa ng ikakakarma nila, sabi nga ng ibang mga tao. Di ba? Hayaan na lang natin yung mga buhay kasi nila yan. So kung ano yung nangyari sa kanila, either ito yung result ng kanilang choices, o kaya naman syempre dahil ginusto nila talaga yan. Diba? Ganun talaga yun. Kahit gaano kasama. Sabi nga din daw nila, sa lahat na rin ng mga, ito i-relate na lang din natin sa totoong buhay. Mapapansin mo nga daw talaga kung halimbawa ikaw ay yumao, ikaw ay namatay na.
Sa mismong burol mo kung iilan lang daw o kaya the worst, wala nga daw po na dumalaw na kahit sino, na kahit kaibigan o kapitbahay, dun ka magtaka kung bakit. Diba? Unlike sa mga parang alam mo yon yung parang namatay ka, hindi ka pa na-embalsa mo, nandun na yung mga kapitbahay mo, iyak sila ng iyak, parang ganon. Ibig sabihin may something ka na iniwan sa kanila at syempre wala naman tayong pwedeng masabi kundi sigurado dahil sa pakikisama mo sa mga taong ito at yung pagiging mabait mo sa kung sino-sinong mga nakakasalamuha mo. Parang ganon, di ba? Anyway, third story, baka magtunog na naman po tayo dito na pare at baka kulang na lang magpakomunyon tayo. Ewan ko sa inyo. Are you crazy? Third and last story naman mula naman po kay pangalan niya si Janjan. At ito naman po ay binahagi sa pamamagitan ng ating Facebook page, Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. So here we go. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Ikikwento ko lamang po sa inyo, Sir Red, ang experience ng mama ko. Bale, 1999 pa po ito nangyari, Sir Red, and I know bakit pati edad ko sinama mo dito. And I know 5 years old pa lang kayo nito. Ewan ko sa'yo. Anyway, ikaw may alam ka na hindi ko nalalaman . But anyway, sabi niya, basta nakalimutan ko na po yung exact date. Ang nangyari po kasi nung panahong iyon ay na-confine po yung ate ko. Nasalubsob yung ate ko sa kamay at hindi agad nakuha yung matalim na object sa palad niya. Kaya mas naging komplikado po at kailangan talaga niya na operahan. Sa third floor yung ward para sa mga bata at since may kabataan din po si ate ko noon kaya doon po siya inilagay or pinakonfine. Nung time na iyon, isa pa lamang din po yung available na elevator sa charity ward ng ospital at hindi ko na po ito babanggitin. Basta't lumang ospital na po ito at marami na rin pong nasaksihan na madudugong giyera at pambobomba at kung ano-ano pang mga madidilim na bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Yung ayos po ng third floor nung time na iyon ay nasa dulo pa po yung nasa dulo pa daw yung nurses station tapos sa gilid nun ay may corridor at dun po naka-admit yung ate ko. Isang gabi ay kinailangan daw po ng antibiotic yung ate ko kaya bumili po si mama sa labas. Alauna na nga daw po na madaling araw nang mangyari yun. So nang nakabili na nga daw po si mama, bumalik na rin daw po siya agad sapagkat wala pong kasama si ate ko. Ang nangyari ay naghagdan lamang daw po si mama. Wala naman din po kasing gaanong tao hanggang sa parang nag-isip na rin daw po si mama na mas madali kung mag-e-elevator siya. Kaya sumakay na din daw siya agad. So hindi nga siya nagkakamali at siya lang talaga yung mag-isa nun. So pinindot niya yung third floor at dahil talaga sa labis na antok din po ni mama nung araw na iyon at madaling araw na rin kasi, kaya agad ay pinindot na daw po niya yung pataas. Hanggang sa umandar na daw po itong elevator at nagulat daw siya dahil napunta po siya ng fourth floor. So pindot ulit daw siya ng third floor. At nang sumara na, nagulat daw siya kung bakit papaakyat na naman ang elevator hanggang sa nakarating nga daw po siya sa ika-6 na palapag ng ospital na ito. Wala naman pong naka-admit sa 6th floor kasi bodega na iyon. Ang tagal nga daw po huminto ng elevator kaya kinilabutan na talaga siya. Ang gusto daw po niya noon ay tumakbo na lamang at gamitin yung hagdan pero bigla na lamang daw pong sumara yung elevator door. Pinindot na daw po niya ulit yung third floor at bumaba na naman daw sa 5th. Mangyak-ngyak na daw po si mama nun. May mga pasyente naman sa 5th floor kaya lang mga private. Extension yata yun ng private
na dorm o kaya ng private na mga ward. At nabukas na naman daw yung pinto ng elevator at kalahati lamang. Dasal ng dasal daw si mama noon at pindot ng 3rd floor hanggang sa ito na nga at nakarating na sa 2nd palapag at pagbukas daw nito, Sir Red, ay agad na siyang tumakbo papunta sa ward kung saan naroroon si ate. Tumagal pa nga daw po si mama doon at si ate sa ospital pero never na daw po talaga na gumamit ng elevator si mama dahil sa pangamba na baka mas worst ang next na mangyayari sa kanya at parang intro nga lang kung tutuusin ang ginawang pananakot sa kanya ng mga multo sa naturang ospital. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat dyan sa kwento mong ito, as in legit kinilabutan ako dun. Diba? Kahit nga sabihin mo sa mga call center, sa mga BPO companies, totoo yan. Hindi natin alam kung ito ba talaga ay alam mo yung something mechanical, yung problema or may technical na issue ang mga elevator kahit well maintained, kahit nakikita mo naman every week, tinitest every week, inaayos or twice a month, sabihin natin ganun. Pero meron talaga, kahit ako din po sa lahat ng mga nakikinig ngayon, maniwala man kayo sa hindi, nagtatrabaho din po ako dati nga sa BPO and then sa Libis, yung office pa natin noon. Ganyan din nangyari sa akin. Ano naman siya, 7th floor, kung ako nagkakamali, na talagang alam mo kung saan yung wala talagang tenant, wala talagang kahit na as in bakanteng floor lang siya. Tapos doon talaga siya nag-stop, doon talaga umakyat. Kahit na pinindot mo na pang 8, 9 or 10, tumitigil yung elevator sa mga ganun. Hindi natin alam kung bakit. Tapos lagi nilang sinasabi, titigil lang naman talaga nun kapag may pumindot nga daw, di ba, doon sa labas, na para kumbaga pipick upin nga yung naroroon sa floor na iyon. Pero yun nga, very mysterious talaga. Sa kahit sino naman siguro dito, may mga ganun din, mga naganap din na tumigil sa floor na walang katao-tao, tumigil sa floor na madilim, tumigil sa floor na kung saan wala talagang kahit na anumang establishment or kahit na anong opisina or kahit na anuman na mga spaces for, alam mo yun, mga tao na talagang makikita mong nag-work o kaya kahit sabi mo ng bahay nila, kahit sa condo, ganyan po talaga. Ewan natin kung bakit, very mysterious. But anyway, maraming salamat. Kaya nakaka-relate ako dun sa mga ibang mga kwento kapag may mga ganito tungkol sa mga elevator. Ine-expect ko na yung titigil sa mga bakanteng palapag. Laging ganyan. At saka hindi rin maiaalis talaga yung sinasabi nilang 13th, yung mga 13. Oo, makikikita mo talaga sa mga elevator, wala yan. As in, 11, tapos biglang 15. Pero alam nyo na yan guys, logically speaking, hindi naman pwedeng hanging wala talagang 13th. Binabago na lang nila yung pangalan or number nitong floor na ito. Diba parang yung 14, halimbawa 11, wala ding 12. Ang ilalagay nila doon 11 tapos 14 or 15 na ilalagay. So basically yung 14 yun na yung 12 and then 15 yun na yung 13th. Diba? Para maialis nga daw po yung malas daw na 13. Ewan ko kung gaano katotoo pero kayo na pong bahalang mag-judge kung isa kayo sa mga naniniwala sa mga ganon. But anyway, maraming salamat sa lahat na naman ng mga channel members natin for making this episode possible. Samson Mabalay, si Ma'am Akizet, si sino pa ba yung iba pang mga channel members natin. Maraming salamat guys, talaga hindi ko na maisa-isa. Basta ang importante, ang inyong mga ngalan po ay naririyan sa description section ng ating episode na ito para nang sa ganun mabasa nyo po yung pagpapasalamat namin sa inyo. Hindi ko na mabanggit isa-isa baka kasi sakaling magbago na naman yung listahan, pero thank you. Thank you! Ako pong muli si Red hanggang sa susunod natin na SHS. Sana'y na-enjoy ninyo ang inyong Holy Week. Bukas ay na rin po
Pasko ng Pagkabuhay kung hindi ako nagkakamali, kung saktong tatama nga ito sa Holy Week, itong episodes natin na ito. Basta stay safe pa rin po, nasaan naman kayo naroroon, saktong bakasyon at walang ginagawa, mag-SHS, mag-ilakbot 24/7 o kaya naman yung Pinoy Horror Radio via radio.org. So marami pong means, marami pong mga kung saan platform ninyo kami pwedeng matagpuan at mapakinggan. So maraming salamat kung nasusundan nyo kami. Hanggang sa susunod po nating episode, tuloy-tuloy lamang ang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid, HTV positive. Love you guys. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes, ito ang Subscribers Hilakbot Stories.